Isang mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. Andito tayo sa ikalawang bahagi sa makatuwid pagay yung pag-aaral ng tinatawag na salita ng Diyos. Kanina po, inumpisa natin ang gawain sa pamamagitan ng panalangin. Ang panalangin po ay pamamaraan na yung mga nais natin, yung mga gusto natin sa ating buhay, tayo yung nagsasalita, ang Diyos ang tagapakinig. Dinadaan po natin yung lahat sa panalangin. Ang Ebanghelyo naman po, ito naman yung pamamaraan para ang Diyos naman ang nagsasalita sa pamamagitan ng mga kasulatan, gagamit siya ng bibig para bigyan ng buhay, ipasok natin sa ating mga tainga, sa ating puso at isip at pagnilay-nilayan. Ngayon, pagka minsan may tinatamaan, normal lang po yun. Yun po ang bisa ng tinatawag na salita ng Diyos. Ngayon po, may mensahe tayo ngayon. Ayon po sa ang una, sa sulat ni Apostol Santiago, sa Kapitulo 1, versikulo 12 hanggang sa 18. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Totoo po, pwede natin sabihin, iniibig natin ang Diyos. Pero po, kinakailangan sa lahat ng umiibig sa Diyos, dumadaan po yan sa tukso at pagsubok. Para malaman kung talagang iniibig mo talaga ang Diyos, hindi ka hihiwalay sa Kanya. Para malaman ang pagiging purity ng tunay na umiibig sa Diyos, katulad ng isang ginto, dinadaan sa isang apoy, dinadalisay, ganun din ang tao, idinadaan sa pagsubok. Kung ang tao na sa bibig lang ba siya, umiibig sa Diyos, o tapat siya sa kanyang mga ginagawa. Dahil po, kung sa bibig lamang natin sinasabi, iniibig natin ng Diyos, pwede tayong sabihin mapagpapalaw. Pero kung may katapatan tayo, kahit anong mangyari, kahit dumaan pa tayo sa mga problemang mabibigat, nandiyan yung mga karamdaman, at kung ano-ano bang mga dumarating sa ating buhay, kung tunay na tayo umiibig sa Diyos, hindi po tayo hihiwalay sa Diyos. Ibig sabihin, hindi lang sa bibig yung pag-ibig sa Diyos sinasabi, kundi nilalagpasan ang lahat ng mga pagsubok at mga tukso. Kaya kung titingnan po natin, bakit ba ang tao nagkakaroon ng karamdaman? Ang karamdaman, pamamaraan niya ng Diyos para maalala mo siya. Dahil kung wala tayong karamdaman, abala-abala tayo sa kung ano-anong mga bagay. Gaano man kalakas ang ating katawan, kapag ginagalaw ang ating katawang laman, nakakasigaw tayong Diyos ko. Ibig sabihin, mas higit natin siyang kailangan. Lamang, nalin lang tayo ng sanglibutan. Na kapag may karamdaman, ang unang titingnan, yung kayamanan. Mayroon bang pangtustos sa halip na lumapit agad sa Diyos at sa ospital. Mas priority pa yung tao lang na nagkakaroon din ng karamdaman ang mga doktor kisa sa Diyos na dapat doon tayo humingi ng tawad at magsisi kapag malinis ang ating puso. Madali na kung padalingin ang ating katawang laman. Yan po ang susi. Pero nalin lang tayo ng sanlibutan. Ano ba ang sabi dito? Kundi ang bawat tao ay natutukso
pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikaya. Ibig sabihin po, mga kapatid, tayo po ay natutokso kapag nahihikaya o nagagala ng pita. Ano po ba yung pita? Alitigtigin ng laman. Pagka minsan, dapat malaman natin ano-ano po ba ang mga alitigtigin ng laman o yung mga nasa nitong ating katawang laman. Sabi dito sa Galatia, ang 5, at hayag ang mga gawa ng laman. Ano-ano po ba ito? Sa makatuwid ay ang mga ito, pakiki-apid. Halimbawa, yung magulang nating lalaki, yudo, meron siyang asawang pangalawa, tapos niligawan pa ng anak, pakiki-apid ka mo nun. Kumbaga nakikiagaw. Ano pa? Karumihan. Dapat po, kung tayo suma sa Diyos, dapat palagi tayong naglilinis ng ating kalooban. Ano pa? Kalibugan. Dapat po, kinakailangan ang ginagawa lang natin, yung pawang mabubuti. Kapag hindi na maaari, hindi na dapat natin ginagawa. Lalo na kaugnayan ng lalaki sa babae. Kung nababastos na yung kapwa natin. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung magiging kaagaw ng Diyos, na dapat sana, gaya nito, nandito tayo, nakikinig ng Ebanghelyo, sumasama sa mga panalangin, pero minsan may kaagaw, yung trabaho, yun yung mga Diyos-Diyosan. Ano ba? Pagkukulang. Kapag di ba may kapatid tayo, nagalit tayo sa kanya, kapag siya'y nadidisgrasya, sasabihin pa natin, buti nga sa iyo. Hindi ba parang masaya pa tayo? Tapos, pagka minsan, ipinapanalangin natin, pabaliktad yung kapatid natin ng mamatay ka sana, mga ganon. Pagkukulang yun. Kaya dapat kung pag-ingatan natin na huwag natin gawin yan. Mga pagtataniman, ibig sabihin yung sama ng loob na tumatagal, na hindi pa napapatawad. Dapat po alisin natin yan sa ating mga sarili. Dahil yan ay gawa ng laman. Mga pagtatalo o mga diskusyon na ako ang mabuti, ito ang matuwid, dapat handa pong magpasabog, makinig, lalo-lalo na kung ang pinag-uusapan salita ng Diyos, saklaw po tayo lahat yan. Ano ba po? Mga pagkakampi-kampi, na ako'y dito kay Brad, na ako'y dito kay Sis, kumbaga, nakabahagi na yung grupo, dapat po, wala yan, gawain ng naman yan. Ano ba po? Mga pagkakabahabahagi, yung isang grupo, nahati na sa dalawa, dapat hindi po nangyari yan. Mga hidwag pananampalataya o hindi matuwid na pananampalataya. Yan pong lahat ng yan ay nagagawa ng laman. Ano pa? Mga kapanaghilian. Yung pag-iimbot sa kapwa, na kapag nagtatagumpay ang kapwa, halimbawa nag-success siya sa kanyang business, gusto nating hatakin pababa. Yan po nga gawa ng naman, mga paglalasing, o sobrang inuman, kalayawan, biyahe dito, biyahe doon, hindi na inisip ang sarili. Ano pa po? Mga katulad yan, sabi dito, may warning dito, ay una ko nang ipaalala sa inyo tulad sa pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ngayon, sasabihin natin, iniibig natin ang Diyos. May benepisyo po yun, reward sa hinaharap. Walang iba yung magtatamo tayo ng putong ng buhay. Regalo ng Diyos. Pero, nabubuhay tayo sa laman. Ngayon, ano-ano pa ang mga dapat natin iwasan na dinudulot itong pita ng laman? Kapag nadadala na po tayo yan at nagagawa na natin yan, pwede
hindi tayo natin i-apply sa ating sarili, hindi ko ito gagawin, masama pala ito. Dapat marunong po tayong kumilala kung tayo po'y nahihila na ng masamang kita. At nahihikayat kung nakapasok na sa sitwasyon, mahirap na po kasi makaalis yan. Ngayon, sa pagkahikayat na, ano mangyayari? Kung magkagayoy ang kahalayan, halimbawa, nakagawa na ng kahalayan, kung may pamilya ay nanganganak ng kasalanan, doon na po tayo magkakasala dahil meron na pong tinatawag na paglaban. At ang kasalanan, pagkamalaki na, ay namumunga ng kamatayan. Kaya po, kung gusto natin ng buhay, kung gusto natin na hindi tayo mapahamak, pipigilan natin ang lahat ng alitigtigin ng laman. Sapagkat sayang lang yung kukonsumuhin natin 1 oras sa pagsamba. Kung kaya gabi-gabi pananalangin kung mapapahamak naman ang ating mga kaluluwa. Kaya doon po makikilala sa atin kung tayo po ba ay nasa ilalim ng pita ng laman o nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu. Sapagkat ang nasa ilalim ng laman, nandyan po lahat yung mga alitigtigin. Dapat po hindi tayo makapasok doon, hindi tayo manaig ditong pita ng laman, kundi manaig sa ating puso ang tinatawag na pag-ibig. Tayo, kapag tayo nasasakop ng pag-ibig, wala na tayo sa ilalim ng kautosan. Ibig sabihin, magagawa na natin ang lahat sa kapagkat malaya natin nagagawa. Ang manalangin, ang mag-iisa sa kapwa, mga katuwaan, yan lahat ay bunga ng Espiritu. Kaya kung tayo po nag-iingat, ayaw natin mamunga ng kamatayan, ang pinakailangan, pinaka-objective natin, buhay, hindi kamatayan. Huwag kayo palaya, mga minamahal kong kapatid. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay bawang buhat sa itaas na bumababang mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni aninuman ng pag-iiba. Dito po, pinapaliwanag dito, yung Ama ng ilaw. Hindi po siya nagbabago o aninuman ng pag-iiba. Kung paano siya nagpakilala noon kay Adam sa mga propeta, maging sa ating dakilang Panginoong Hesukristo nung bumaba siya dito sa ibabaw ng lupa, hanggang sa ang mga alagad ng ating dakilang Panginoon nagpatuloy ng pangaral. At Ama nating lahat, o Ama ng ilaw, na nasa langit ay hindi po siya nagbabago. Sa makatuwid, kung titingnan natin, ngayon, bakit nagkakaroon na ng mga relasyon lalaki sa lalaki, babae sa babae? Bakit? Di ba dalawa lang naman ang nilikha ng Diyos? Babae at lalaki. Bakit kayo dumami na? Dahil po yan sa ang tao po ang nagbabago, pero ang Diyos karumagluman pa rin para sa Kanya na pag-asawahin ang lalaki sa lalaki at babae sa babae. Kaya hindi po nagbabago ang Diyos kung doon pa lang sa pamantayan na yun. Kaya po, tayo po, kung tayo iniiwasan natin hindi tayo malala ng pita ng laman, meron pong mga kaloob na ipinagkakaloob sa atin. Mabuting kaloob at sakdal na kaloob. Ibig sabihin, bibigyan niya tayo ng maliwanag na pag-iisip para malaman natin ang mga sitwasyon na dumarating sa ating buhay na nakapaligid sa atin. Kung iyan ba ay nakaunang pagsubok, kung tayo ay nasasakot ng mabuting kaloob, maiingatan natin yun. Lalong-lalo na yung sakdal na kaloob, sapagkat ang sakdal ay hindi na po nagkakamali. Yan po ay tinutulungan ng Espiritu Santo
upang gawin na ang mga bagay na pawang mabuti, marunong nang magpigil ng sarili, at marunong nang mag-ingat upang hindi mapahamak at hindi magkasala at makapagtisod ng ating kapwa. Kaya po dapat nangingatan natin yan. Yung mga bagay, kung ang Diyos nga ay walang anino man ang pagbabago o pag-iiba, dapat po tayo mga tao, kung paano kinilala natin si Kristo, dapat hindi rin tayo magbago. Hindi rin tayo mag-iba. Dahil lahat tayo ay pinatawad ng Diyos. Kaya po dapat gawin natin kung ano yung halimbawa ibinigay ng Diyos sa atin. Sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Sa pamamagitan po ng Ebanghelyo, tayo ay ipinanganak o kaya binago. Dahil po sa oras na ang Ebanghelyo dumating sa ating kahinga at pumasok sa ating puso at pinagdilay-nilayan natin, nakasumpong tayo sa ating sarili at nakilala natin na tayo isang makasalanan at nagsisi tayo ng humingi ng tawad sa Diyos. Ito na yung pagkakataon na tatawagin na tayong bagong nilalang. Dahil yung dating pagkatao na masuwain, na dati sinungaling, kapag nagsisi na, lahat niyan yan ay kinalimutan na ng Diyos ang lahat ng mga kasalanan sa oras na humingi tayo ng tawad sa Kanya. Ibig sabihin, ang pinagkasusi po niyan, yung pagsasurrender ng ating sarili. Kaya po kung tayo po, sa pamamagitan ng salita ng katotohanan ay binago at ginagawa na natin ang bago ng nilalang o bago ng tao na kung dati noon nahihiyang bitbitin ng banal na kasulatan. Kumbaga, malaya natin nagagawa noon, pero nung nakilala na natin si Kristo, may pag-iiwas na tayo sa mga bagay na ikapapahamak natin. Sabi po dito, upang tayo naging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Hindi baga ang sarap pakinggan. Kung tayo yung mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang, tayo yung mga unang binago. Tayo yung unang nakakilala na tayo makasalanan at tayo yung nagsisi at nagbalik loob sa Diyos. Mapapalad po tayo kung iyan po ang nagiging bakayan ng ating pamumuhay, na binago na tayo at hindi na tayo bumabalik sa gawaing makalaman. Sapagkat napakasarap po ng pakiramdam kapag wala kang kaali, wala kang kasamaan ng loob, wala kang kaaway, ang sarap ka't matulog ng mahimbing. Malaya kang nakakapanalangin, malaya kang makikipag-ugnayan sa Diyos. Walang balakid. Kaya po, yan po ang pagkanasahin natin upang maganap natin kung ano ang layunin ng Diyos. Bakit ipinangaral ang Ebanghelyo? Saan ang dako dito sa ibabaw ng sanglibutan? Hanggang dito lang po ang pag-iibahan dito sa oras na ito. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos. Ano man ang ating mga kahilingan, karaingan man, problema man yan o karamdaman, idulog natin lahat yan sa Diyos. At tayo'y patatawarin at pagkakalingin sa pamamagitan ng kapangyarihan sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat at mapagpalang araw sa ating lahat.